Pagdating sa presinto, napansin nila Anton at Totep ang patuloy na pagdating ng iba pang mga kapulisan mula sa ibang bayan ng Busuanga. Pila-pila ang mga sakyan ng mga ito, maging ng mga kasundaluhan na ang iba ay mabilis na umalis sa lugar para tumulong sa mga kababayan at harapin ang hindi nila batid na mga kampon ng kadiliman. Ilang pulis ang agad na lumapit sa kanilang sasakyan at agad silang pinababa ng mga ito. Kasabay ang pagtutok ng baril. Mabilis namang ibinaba ni Anton ang salamin ng kotse at itinaas ang mga kamay. "Baba!" sigaw ng isa sa mga pulis sa pag-aakalang may sanib din sila. Matapos nilang bumaba at nang makumpirmang normal naman sila, ay binitbit pa rin sila ng mga ito at dinala sa loob ng presinto. "Alam niyo ba kung ano na ang nangyayari? Bakit nasa labas pa kayo? At may kasama pa kayong bata?" Mataas na boses ng isang pulis na tila nagtataka kung bakit nga nasa labas pa sila sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa lugar. Gusto lang po sana namin kasing dalhin dito ang bata. Kasama sa mga nabiktima ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang lolo at lola. Kung maaari po sana ay kayo nang bahala sa kanya." Marahang tugon nitong si Anton sa mga kapulisan. Pero pagtaas lang ng kilay ang tugon ng mga ito sa kanya, na animoy hindi naniniwala sa kanyang mga pahayag. "Kailangan na po naming umalis," wika naman itong si Totep. "Hep. At sa tingin nyo ba, papayagan namin kayong umalis? Gusto nyo na yatang mawala yung mga puso nyo." Gingising-gising wika naman ng isang pulis. Hindi naman agad nakaimik ang dalawa dahil hindi rin naman mauunawaan ng mga pulis na nasa kanilang harapan kung sasabihin nila ang kanilang totoong pakay sa lugar, at baka lalo pa silang pagtawanan ng mga ito. Kaya naman naisip nilang pansamantala munang manatili sa lugar na iyon at hahanap na lamang sila ng tiyempo dahil hindi sila pwedeng magtagal sa presinto. Pero hindi pa man tumatagal ang kanilang pagkakaupo, ay ito na nga ang dating ng isang humahangos na pulis. "Kernel, kailangan niyo pong lumabas ngayon din," natatarantang wika nito. Ipinagtaka iyon ng mga pulis na nasa loob at ganon din nitong sina Anton at Totep. Kaya naman nagsipagtayuan ang mga kapulisan at nagtungo sa labas. Agad naman silang sumunod sa mga ito. At paglabas nila ay halos mabalot ng hilakbot ang lahat sa kanilang nasaksihan. Dahil nababalot na ang kalangitan ng napakaitim na ulap na animoy may nagbabadyang napakalakas na bagyo. Sobrang dilim nito at unti-unti nang lumalaki ang napakaitim na bahagi ng kalangitan. Nagkatinginan ang dalawang hunter at napagtanto nila na lalong lumalaki ang nasasakupan ng dibuhat. Hindi nga sila nagkamali ng kanilang iniisip dahil sunod-sunod na tawag at radyo ang natanggap ng presinto sa mga pagkakataong iyon, kung saan maging ang mga karatig bayan kung nasaan sila ay nasa ilalim na rin ng lagim. Pababalikin sana sa loob ng presinto ng pulis na nagbabantay sa kanila, itong sina Anton at Totep. Pero laking gulat nito nang mawala sila sa kinatatayuan. "Nasaan ang mga yun?" wika nito, napalinga-linga at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Agad pinaandar nitong si Totep ang kanilang sasakyan
at nilisan ang lugar. Samantala, sa villa, sa kwarto nitong si Yano ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan itong si Ella. Hindi niya alam kung bakit hindi ito mawala sa kanyang isip. Nag-aalala siya dito sa kabila na natuklasan na niya ang lahat ng bumabalot na lihim sa pagkatao nito. Nasa ganong pagkakataon siya habang nakahiga nang makarinig siya ng tila kaluskos sa labas ng kanyang silid. Naaalala niya ang bilin ng kanyang ate Lena na maging atentibo sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman agad niyang kinuha sa ilalim ng kanyang unan ang punyal. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang kuya Totep at marahan siyang lumabas ng pintuan. Makailang hakbang pa lamang, bagaman hindi pa siya gaanong nakakalayo kung saan siya nanggaling, ay laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang nakahandusay na katawan ng isa sa mga kasambahay sa villa. Mabilis na iniamba ni Yano ang kanyang hawak na punyal dahil naisip niyang may nagbabantang panganib sa paligid. Nilapitan niya ang matandang nakahiga para alamin ang kondisyon nito. Pero napailing na lamang siya nang mapansin niyang wakwak na ang leeg nito, maging ang tiyan. Muli niyang inilinga-linga ang kanyang paningin, pero wala naman siyang makitang kahit ano. Sa mga pagkakataong iyon ay nasa kwarto naman itong si Liway kasama ang kanyang anak, at nasa sala naman itong sina Jello at Berna. Hindi nila alam ang nagbabantang panganib sa labas ng villa. Hindi nila iyon nararamdaman sa hindi malamang kadahilanan. Mga panlibonan, nasaan yung tao pala ang mga ito? Kaya naman walang kahit anong puwersang nilalang ang lumalabas sa kanilang mga katawan. At ang ganong sitwasyon ay lubhang napakapanganib. Kahit pa isang malakas na nilalang tulad ni Jello at Liway ang makakaharap, dahil pwede silang traidorin ng mga ito. Ang mga panlibonang ito ay isinugo nitong si Esmeraldo para iparamdam ang kanilang puwersa na hindi sila natatakot sa kahit anong pagbabanta. Sisilip-silip pa sa bintana itong si Berna nang ito naman ang dating ni Liway. "Nay, hawakan niyo nga muna si baby. Magpapalit lang po ako ng sapin ng kama." At ito naman ang mabilis na karga ni Berna sa kanyang apo at sabay ang paglalambing dito. "Teka Nay, nasan si tatay?" tanong ni Liway. "Dito lang kanina. Baka nasa kusina. Sabi niya gusto niya raw magkape." Napangiti na lang itong si Liway at aalis na sana siya nang ito naman ng sulpot ni Yano. "Ate, si Aling Nita," gimbal na wika nito. "O bakit Yano? Ano nangyari sa kanya?" "May pumatay kay Aling Nita," muling wika nitong si Yano. Halos manlaki ang mga mata nitong si Berna sa winikang iyon. At ito rin naman ang dating nitong si Jello. "Pumasok kayo sa kwarto agad," wika nito. "Pati ikaw Yano, sumama ka." Mabilis namang lumabas ng bahay itong si Jello para kumpirmahin ang sinabi nitong si Yano, at tumambad nga sa kanya ang wala ng buhay na katawan ni Aling Nita. Doon ay napakuyom ang kanyang kamao. Alam niyang panlibonan ang may gawa nito. Dito ay tila nagbalik sa kanyang alaala ang ginawa niyang pagtapos sa 3 panlibonan sa Cagayan, kung saan kasama dito ang ama ni Esmeraldo. Pinahirapan siya ng gusto ng mga ito dahil na rin sa kakayahan niyang magpalit-palit ng anyo. Alam niya na nasa paligid pa rin ang mga ito at nasa kaanyo ang tao lamang. Samantala, nakasilip sa bintana itong sina Liway at Berna para tanawin si Jello dahil nag-aalala sila dito
Ito'y dahil maging si Liway ay hindi rin nararamdaman ang mga nilalang na nasa paligid. Hanggang sa lumitaw sa likuran ni Jello isang lalaking may hawak na matulis na bagay. Agad itong umatake, pero mabilis naman itong naiwasan ni Jello. Pero pagkatapos nito ay sumunod na naglitawan ang iba pang mga kalalakihan at agad nagpalit ng mga anyo ang mga ito at umatake. Pero mabilis ding nakapagpalit ng anyo itong si Jello bilang daligdigan. Bagaman muling nakaiwas ay nadaplisan siya sa kanyang kamay. At ito pa ang pagdating ng iba pang mga panlipunan na animoy isang hukbo ang mga ito. Dinumog nila itong si Jello, pero ito naman ang sulpot nitong si Liway. Mabilis niyang inatake ang mga umaatake kay Jello. Pero sumabay rin ng pag-atake ang mga ito sa kanya. Sumalubong ang mga ito. At dahil dito ay nagawa nilang mapatalsik itong si Liway, kung sana ay bumalandra pa siya sa pader at nawasak ito. Nagawa namang makawala nitong si Jello sa kumpol ng mga panlibonan na umaatake sa kanya. At sa kanyang paglayo ay agad niyang pinuntahan ng kanyang anak na si Liway para tiyakin ang kondisyon nito. Mabilis din naman itong nakatayo. At sa mga sandaling iyon ay parehong duguan ang mag-amang daligdigan. Nakahanda sila sa muling pag-atake ng mga panlibonan. Pero ikinagulat nila nang biglang mag-alisan ang mga ito. Liway, dito ka lang. Susundan ko sila. Wag na tay. Pigil ni Liway sa kanyang tatay Jello. Malalagay ka lang sa panganib. Tingin ko na isang patibong lamang yan. Naisip ni Jello na tama itong si Liway. Kaya naman pinakinggan niya na lamang ito. Hindi na siya tumuloy sa paghabol sa mga panlibonan. Hindi sila nagkakamali sa kanilang hinuha dahil nakaabang na ang isang malaking hukbo nitong si Esmeraldo. At sa pagkakataong iyon, nang makaalis na nga ang mga panlibonan, ay ito naman ang dating nila Tony at Delphine sa villa. At naabutan nila itong si Jello at Liway na nasaan yung tao pero duguan. Anong nangyari dito? Agad na tanong nitong si Tony. Ang mga panlibonan, narito sila kanina. Tugon ni Liway. Hindi makapaniwala itong sina Tony at Delphine na magagawang masaktan ng mga panlibonan ang mag-ama. Napaisip tuloy sila na hindi mga pangkaraniwang panlibonan ang mga ito. Bagkus ay nagtataglay ng pambihirang lakas ang mga ito. Ang lahi nitong si Esmeraldo ay lahi ng mga panlibonan na talagang nagtataglay ng napakalakas na puwersa. Kaya naman kahit si Jello pa ay muntik na nilang mapaslang nang mangyari nga ang labanan sa Cagayan. Nananatiling malakas at makapangyarihan itong si Jello bilang hari ng mga aswang. Pero kung makakaharap niya ang isang hukbo ng mga panlibonan, ay maaari nga siyang malagay sa alanganin. Alam mo yun ni Liway, kaya naman palagi siyang nakabantay at nakaalalay sa kanyang ama. At alam din niya na maraming mga nilalang ang naghahangad ng kamatayan ni Jello para maagaw ang trono nito. Handa siyang ialay ang buhay para protektahan ang kanyang tatay Jello. Maya-maya lang ito naman ang lapit ni Berna at Yano at baka sa mga mukha ng mga ito ang pag-aalala. Nasaksihan kasi nila ang ginawang pag-atake ng mga panlibonan at malalakas nga ang mga ito. Sa mga pagkakataong iyon ay pabalik na rin ng villa itong sina Lena at Vincent. Nasa biyahe sila nang biglang may sumulpot sa kalsada. Mga panlibonan. Mabilis namang naipigil ni Vincent ang sasakyan. Alam nilang hindi mga pangkaraniwang tao lamang ang humarang sa kanila. Kaya naman kapwa nila inihanda ang kanilang mga sarili. Dala ni Vincent ang kanyang tampilan at marahan niyang kinuha ito sa likod na upuan. Hindi pa man sila bumababa ng sasakyan
ay agad silang nilapitan ng mga panlibonan. Nasa mga pagkakataong iyon ay nasa kaanyo ang halimaw na. Agad lumabas ng kotse itong si Lena at si Vincent at ito rin ang agad na atake sa kanila ng mga panlibonan. Naiwasan nila ang mga ito. Agad nagbago ng anyo itong si Lena at lumikha ng isang maitim na usok na sumaklob sa mga halimaw na umaatake sa kanila. At ang usok na iyon ay naging tila isang makapal na lubid na pumulupot sa mga panlibonan. Hindi makakilos ang mga ito at hindi rin makaatake. Agad binunot nitong si Vincent ang kanyang kampilan para atakihin ang mga panlibonang nakakulong sa usok, pero nagawang makahulagpos ng mga ito at nakaiwas. Tulad din ito ng mga panlibonang umatake sa Villa, nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas. Kaya naman ipinagtaka iyon ni Lena at Vincent. Muling lumikha ng usok itong si Lena, pero muli ring naiwasan ng mga panlibonan. Mabilis ang mga halimaw na ito na kahit ang mga pag-atake ni Vincent ng kanyang kampilan ay naiiwasan lamang. At sa pagbalik na atake ay sila pa ang tinamaan. Bumagsak sa lapag itong si Vincent at ito namang si Lena ay napaatras ng napaatras. Kapwa naman sila mabilis na nakatayo. Pero muli na naman silang inatake ng mga panlibonan at hindi na naman sila nakaiwas dito. Kapwa sila tumalsik at nagtamo ng mga matitinding pinsala. Isa pang pag-atake ang papakawalan ng mga ito nang bigla na lamang silang magsitigil sa kanilang paggalaw. Pumulupot pala sa kanilang mga katawan at sa kanilang mga liig ang makakapal na baging na mula sa mga puno ng balete na malapit sa kalsada. At nang ibaling nitong si Vincent ang kanyang paningin kay Lena, nagulat siya nang muli na naman itong magbago ng anyo. Maging ang mata nito ay naging kulay itim na rin. Lalong tumindi ang pagkakapulupot ng baging sa mga panlibonan na animoy galit na galit at may buhay ang mga ito. At dito na nga nagkadurog-durog ang mga buto ng panlibonan. At maya-maya lang ay mas nakakahindik nang magkaluray-luray ang mga katawan at lamang loob ng mga ito. At nang masaksihan ito ng iba pang mga panlibonan ay nagdalawang isip na ang mga ito kung itutuloy pa nila ang pag-atake. Lalo na nang ibaling sa kanila ni Lena ang paningin nito. Agad na tumalilis ang mga ito at nilisan ang lugar. Mabilis na nagbago ng anyo itong si Lena at bumalik sa pagiging normal. Inalalayan niya itong si Vincent at agad silang tumungo sa kanilang kotse. Mabuti na lamang at may mga balete sa lugar na ito, wika nitong si Lena. Hindi nila inaakala na ang mga panlibonang tinutugis nila ay nagbabanta rin pala sa kanilang mga buhay. Samantala, habang nasa biyahe ay napapansin itong sina Anton at Totep na tila lalong lumalaki na ng gusto ang nasasakupan ng dibuhat. Napakadilim na sa lugar kung nasaan sila at halos wala na silang maaninag dahil naglako na maging ang sinag ng buwan. Naisip nilang balikan ang matandang Tagbanwa dahil naaalala nila ang nabanggit nitong pintuan kung saan lumalabas ang mga masamang espiritu wala sa kabilang bahagi ng dibuhat. Pero alam nila na hindi nila basta-basta mapipigilan ng mga iyon kung wala naman sa kanila ang mutya. At kahit naman mapasa kamay na nila ang mutya, kung hindi naman nila alam kung nasaan ng pintuan, ay hindi rin sila makakapasok sa kabilang bahagi. Pagdating sa lugar ay agad nilang tinungo ang kinalalagyan ng matanda. Pero hindi pa man sila nakakalapit sa kubo nito ay natagpuan nila itong nakahandusay at wala ng buhay, kung saan ay wala na rin itong puso. Inikot ng dalawa ang kanilang paningin pero wala naman silang nakitang kahit ano sa lugar. Nagulat na lang sila ng maya-maya
ay may dumapong uwak sa isang sanga ng puno. Ang uwak ni Lena, wika nitong si Totep. Maya-maya pa ay muli itong lumipad at dumapo sa braso nitong si Totep. Mabilis nitong inuluwa ang mutya at muling lumipad palayo. Nagkatinginan nitong si Totep at si Anton. Iyon na kasi ang tamang pagkakataon. Wala na silang dapat sayangin pang oras. Pero nasaan ang pintuan ng kabilang bahagi ng dibuhat? Hanggang sumulpot sa kanilang likuran ang binatilyong tagbanwa na kanilang nakita kanina. Alam ko kung nasaan ang pinto, wika nito sa kanila. Hindi sila makapaniwala sa tinuran ng batang tagbanwa. Dito ang daan, muling wika nito. Dahil alam din niya na hindi dapat masayang ang mga oras. Pero muli nilang ikinagulat na ang lugar palang tinutukoy ng batang tagbanwa ay ang mismo ring kuweba kung saan sila nanggaling. Pero sa mga pagkakataong ngayon ay tila iba na ang itsura nito. Dahil nagmistula na itong isang masukal na gubat. Maraming salamat sa iyo, wika ni Anton sa batang tagbanwa. At isang tango lamang ang isinagot nito sa kanila at agad nilisan ang lugar. Agad inilabas nitong si Totep ang mutya at itinapat sa kanyang dibdib. Umapit din sa kanyang braso itong si Anton at sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. At sa muli nilang pagdilat ay nakaramdam na sila ng kakaiba. Nakakarinig din sila ng mga bulong na hindi nila alam kung saan nagmumula. Mababa ang mga timbre ng mga ito na animoy nanggagaling sa ilalim ng lupa. Isa-isang lumitaw sa kanilang paningin ang iba't ibang uri ng mga espiritu at mga nilalang. Hindi naman umaatake ang mga ito, pero alam nilang ang mga katulad ng mga ito ang pakakawalan sa mundo ng mga mortal para lumikha ng lagim. Atentibo ang dalawa dahil ayaw nilang pakampante na hindi aatake ang mga nilalang. Pero sa kanilang paglakad ay nanatili namang kalmado ang mga ito at walang lumalapit sa kanila. Ito na ba ang kabilang bahagi ng dibuhat? Natanong na lamang nitong si Totep. Nasaan kung gayon ang tinutukoy na babaylan? Hindi nila alam kung saan nila ito hahanapin sa lugar na iyon. Ang babaylan na animoy lahat na lamang ng kanilang mga hakbang ay alam nito. Dahil iyon naman talaga ang katotohanan mula nang dumating sila sa lugar ng Boswanga, kung saan malaking bahagi na nito ay nasasakop na ng dibuhat, ay nasubaybayan na ng babaylan ang lahat ng kanilang mga kilos. Sa patuloy nilang paglakad ay ikinagulat nila na naroon din ang kuweba sa loob ng dibuhat. Wala silang ibang direksyon na tutunguhin kung hindi dito, kaya naman naisip nilang pumasok ulit sa loob nito. Pero bago pa man nila ito gawin ay may mga lumabas na mga usok dito na maya-maya lang ay nagkorting mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay balot ng mga matutulis na bagay at pare-parehong nagtataglay ng iisang mata. Alam nilang dalawa ang susunod na mangyayari. Kaya naman agad rin nilang naisip na agad magpalit ng kaanyuan bilang tigmala at tikbalang. Pero laking gulat nila nang hindi nila ito magawa at hindi rin nila nararamdaman sa kanilang katawan ang pagiging nilalang sa mga sandaling iyon. Hanggang sa makarinig sila ng isang malakas na halakhak. Tila nangungutya ito. Alam nila na ito ang babaylan. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi nila magawang makapagpalit ng anyo. Agad nilang napagtanto na hanggat nasa loob pala sila ng teritoryo ng babaylan, na ito nga ang loob ng dibuhat, ay kontrolado nito ang kanilang mga kapangyarihan.
Sa pagkakataong iyon ay lumapit na sa kanila ang mga nilalang at inatake sila ng mga ito. Agad naman nila itong naiwasan at kapwa rin nilang inilabas ang kanilang mga punyal. 2 punyal ang hawak nitong si Totep. Pero walang nagawa ang mga ito nang sa muling pag-atake ng mga nilalang ay hindi tumalab ang kanilang mga punyal dito. Anong nangyayari? Wika nitong si Anton. Bakit hindi sila tinatablan? Paano natin sila matatalo? Dito ay marahan silang napaatras at hindi na nila alam kung anong gagawin nila sa mga sandaling iyon. Kaya naman minabuti na lamang nitong si Totep na ilabas ang mutya para makaalis sa lugar kung nasaan sila. At agad nga itong nangyari. Matapos ito ay muli nilang natagpuan ng kanilang mga sarili na nasa loob ng kuweba pero sa labas na ng dibuhat. Narito na naman tayo, wika nitong si Totep. Alam nila na mabilis nang lumilipas ang mga oras at lalong lumalaki ang nasasakupan ng dibuhat. Nasa kamay nilang 2 ang kapalaran ng maraming tao na tiyak na malalagay sa panganib. Pero hindi pa rin alam ng 2 ang kanilang gagawin para matunton ang babaylan. Hindi nila inaakala na isa pala talagang makapangyarihang babaylan ang nagpapahirap sa kanila. Agad silang lumabas ng yungib at muling tumambad sa kanila ang nakapangingilabot na kalangitan. Punong-puno na ito ng napakaraming masamang espiritu. Bakas sa mukha ng 2 ang labis na pag-aalala at galit. Hindi maaari ito, wika nitong si Totep. Kailangan natin gumawa ng paraan. Pero paano? Tanong ni Anton sa kanya. Pero tanging titig lamang ang naitugon nitong si Totep. Hayan, muli maraming salamat sa ating mga tagapakinig at mga sumubaybay sa panibagong kabanata ng Aswang Hunters. Ano nga kayang paraan ang gagawin nitong sina Anton at Totep para matunton ang kinalalagyan ng babaylan? Gayong hindi nila magamit ang kani-kaniyang kapangyarihan sa kabilang bahagi ng dibuhat. May paraan pa ba? At ano naman kayang naghihintay na panganib ang nag-aabang sa mga hunters sa kamay nilaan, sa kamay ng mga panlibonan? Kaya naman ating abangan sa susunod na episode na Aswang Hunters.